Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So first message ni Gemini, we have triangle. Hala, Gemini, parang meron ditong merong may third party, no? Or, wow. So, baka meron ditong may third party, crowded relationship, or po pwedeng merong, po pwede rin naman na isa o dalawa yung naliligaw sa'yo. You know? At maaaring nag-iisip ka sino kaya dito ang mas gusto mo, sino dito yung mas lamang sa isa, sino dito yung mas makakasundo mo, sino dito yung better than the other, sino dito yung mas mahal ako. Baka, ayun, maybe you are weighing things out dito. Diba? Ano ang edge ng isa doon sa isa. Yun, para nag-iisip kayo ngayon kung sino dito yung pipiliin mo. So, your next card is money. Wow. So, merong paparating na pera, no? Maaring malaking amount of money ito. Siswertehin kayo pagdating sa kaperahang aspeto, sa kayamanan, magiging magaan, maluwag ang inyong kaperahan. Maaring ito yung simula, no, ng pagbabago ng inyong financial landscape. Kasi swerte kayo, siswertehin kayo dito sa pera. Pwedeng may windfall of money rito, Gemini. Pwedeng may windfall, pwedeng meron ditong financial blessings or financial opportunities, no? Coming your way na siyang maghahatid sa iyo ng kaperahang kaluwagan, sa kasaganaan sa inyong kaperahang aspeto. Or baka Gemini, baka yung magiging jowa mo, magiging manliligaw mo, or the person na magkakaroon kayo ng love connection, or pwedeng asawa mo na to, no? Maaring isang yayamanin, maaring isang established na pagdating sa kanyang kaperahang aspeto, pwedeng ganun din ang ganap dyan. So, tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. So, we have honor the masculine. Yan, respecting men, embracing the masculine divine. So, parang nagpapakita rito, no, na maybe you're going to be dealing with someone na talagang, alam yun, lalaking lalaki. Yung very strong person, diba? Isang matatag na tao, isang matibay na, alam mo yun, yung merong resilient na tao, as in super matatag ang dibdib, 'di ba? This could be also someone na talagang merong strong foundation din, no, sa buhay niya, lalo na pagdating sa kanyang kaperahang aspeto din. So, yun ang napipick up ko dyan for some of you. So, we have sanctuary. Sabi dito, privacy. Inviolate personal space, respected boundaries and taboo. So, siguro ang iba sa inyo rito hindi nagkakaroon ng me time, no? Hindi kayo nagkakaroon masyado ng time for yourself, no? Yung spending time by yourself. 'Di ba? Kahit kunyari may partner ka, magkasama kayo sa bahay, may asawa ka, yung 'di ba, may kanya-kanyang space pa rin dapat eh. 'Di ba? Meron kang space, meron ding space ang person mo. Kasi kailangan natin ng me time, 'di ba? Hindi sa lahat ng oras dapat magkasama kayo, yung magkasama kayo ng person mo lagi. No, wala namang ganoon, dapat all the time magkasama, 'di ba? Sometimes, no, in order for us to be at our best, then kailangan din natin na mag-me time, kailangan din natin na magmuni-muni, magnilay-nilay tayo, na tayo lang, na ikaw lang, 'di ba? So baka ang iba sa inyo hindi nagkakaroon ng ganong pagkakataon, kaya parang dito, you are seeking for privacy, you are seeking for a time for yourself, no? Yung ganon.
So, baka napapag-usapan naman yan, di ba, Gemini? Kailangan pag-usapan, lalong-lalo na kung kayo'y magkasama sa bahay, di ba? At parang lagi na lang, alam mo yun, yung lagi na lang hindi kayo nagkakaroon ng time para sa yung bawat isa, hindi nagkakaroon ng me time, kumbaga. So, mapapag-usapan din yan. You just need to, brought it up, diba? Para ma-discuss ninyong ng person mo. Kasi, yan, kailangan yan eh. Kailangan natin, no, na magkaroon tayo ng time for ourselves. So, tignan natin kung ano pa mga mensahe para sa'yo. So, we have the world. Wow. So, this is success energy. Baka eventually, masiswertehin din kayo sa relationship ninyo. Kasi naman, diba, lahat naman ng relasyon, two-way street ito. Hindi lang ito one way. Hindi lang ikaw yung nasusunod or hindi lang yung person mo yung nasusunod. It's a two-way street. Kaya, maaring sa inyong masinsinang pag-uusap, diba? Sa malumanay na pag-uusap, at some point, baka ma-discuss din ninyo kung paano ninyo mapapangalagaan ang inyong relationship, no? At paano kayo, anong mga relationship goals ninyo. Maaring may mga times dito na magdi-discuss or mag-uusap kayo ng mga ganong bagay. Kaya po pwedeng mapag-usapan maayos and matry ninyong gawin. Diba? You need to take an extra effort kung gusto ninyong mag-succeed talaga ang relasyon. At maaaring magagawa nyo naman yun at mapagtatagumpayan ninyo, So, there is some change, no, dito happening for some of you. Eight of Cups also is departure energy, So, baka ang iba sa inyo rito, baka merong, kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. And this is a reading for the collective. Kaya merong mga mensahe dito na sasakto sa inyong sitwasyon. Merong mensahe dito na hindi para sa'yo. Kung hindi sumasakto sa inyong sitwasyon, hindi yung para sa'yo. Kaya wag mong i-fit in. Wag mong ipilit sa sitwasyon mo yung narinig mo. Okay? Kasi ibig sabihin, if it doesn't resonate, then that's not for you. Okay? So, just leave it. So, for some of you, since the Eight of Cups is a departure energy, pwedeng merong maghihiwalay dito. Pwedeng merong mangiiwan, no? Sa inyong person. Because maybe, baka ang naririnig ko suffocated, no? Baka ang iba sa inyo rito, suffocated na sa person mo. Kaya pwedeng ikaw ay aalis na. Pwedeng magaan sa balutan at iiwanan mo na yung person mo. Pwedeng ganon. Baka nauubusan ka na ng pasensya, nawalan ka na ng pasensya, 'di ba? Maaaring all this time, ikaw na lang lagi yung nag-iintindi, ikaw na lang lagi yung nagpapasensya, no? Maybe dumating ka na sa point na, teka lang, parang hindi na ako dito mag-grow sa relationship na to. Parang may stuck na lang ako sa ganito. Whereas, you still have a choice. 'Di ba? Meron ka pa rin namang magagawa para baguhin ang inyong sitwasyon. Pwedeng trinay mo ng lahat. 'Di ba? Pwedeng trinay mo na magpasensya, trinay mo nang ayusin, trinay mo nang magkausap kayong maayos, pero maaring hopeless case, no? Kaya siguro wala ka ng ibang maisip, 'di ba? But to choose your own happiness. Kasi kung 'di ba? Kung hindi na kayo nagkakasundo, hindi na kayo on the same page at hindi na kayo nagkakaintindihan, so tama naman, 'di ba? Bakit ka pa mag-i-stay, Kung ikaw na lang, kumbaga ikaw na lang yung gumagana sa sistema at yung isa hindi na. So, baka ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo rito. Kaya, there could be someone dito na leaving. No? Someone is leaving a person. So, for some of you, maaaring meron kayong, merong tanong sa sarili ninyo or tanong sa universe, and the answer is no. Okay? Kung ano man ito, siguro this could be a sign na hinihingi ninyo. This could be a sign na nire-request ninyo as a confirmation or alam mo yun, sagot sa dasal mo kung ano yung gagawin mo, kung tama ba yung gagawin mo
or kung ano na ang gagawin mo. So, this could be confirmation, no? And the answer for you is no. Okay? So, Knight of Wands, magta-travel talaga dito ang iba sa inyo. So, siguro ang iba, you're definitely going to you are ready now, no? Siguro, to remove yourself physically from this situation. So, siguro, iiwanan mo na talaga ang person mo. Ang iba sa inyo dito, kung kayo ay nagsasama na po, pwedeng aalis ka na talaga. Or po, pwedeng aalis ka na sa lugar mo, kung saan ka man nakatira, para na maiwasan mo nang makita or maiwasan mo na talaga yung person mo. So that, you can start living your own or on your own, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.